Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay August 6, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Presuppositional Apologetics. Paano kung walang Diyos? And yung scripture po natin ngayong araw is Hebrews chapter 11 verse 3 na yung sabi po dito sa ating concept is ito daw po ay isang method na kung saan defending the faith that begins with the acknowledgement that everyone operates from foundational beliefs or presuppositions. This approach argues that the Christian worldwide alone provides the necessary foundation for logic, morality, science, and meaning. This method takes seriously the noetic effects of sin and insists that unbelief is not a neutral position. It suppresses the truth rather than trying to prove God with human reason alone. Presuppositional apologetics boldly asserts that without the God of Scripture, one cannot truly account for anything at all. And yung sabi po sa ating scripture na Hebrews chapter 11 verse 3, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. At sa Tagalog po, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginagawa mula sa mga hindi nakikita. And yung teaching number 1 po natin, sabi po dito, the Bible is the highest authority. Sabi po dito na yung Bible or yung gospel ng ating Panginoong Diyos na nababasa natin is ito daw po talaga yung pinaka-highest authority na dapat ina-apply natin sa life natin. And teaching number 2, the Bible interprets people and the world. Sabi naman po dito na yung Bible po, ito po talaga ay in-interpret sa ating mga tao, pati na rin po sa mundo na ito, na dapat po na yung Bible is ipakilala talaga sa lahat ng tao sa atin at sa buong mundo na to. And teaching number 3, the Bible shapes our worldview. Sabi naman po dito na yung Bible po is in-shape talaga na yung mundo natin is maging worldview or makikita natin sa Bible na yung mga yung sa atin, yung creation, yung world, makikita natin yung lahat sa Bible. And application number 1, uncover God's truth to hurt and to heal. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin or sa life natin na yung katotohanan na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na nasa Bible is okay lang to na masaktan tayo and also mag-heal tayo. And application number 2, use God's words to interpret people and the world. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na gamitin natin yung mga salita ng ating Panginoong Diyos na ini-interpret dito yung mga tao, pati na rin po yung mundo. And application number 3, understand the redemptive history of the Bible. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na intindihin po natin na yung mga redempted na history sa Bible is talaga mabibigyan tayo nito ng kaisipan or knowledge and lalang-lalo na mas malapit tayo sa ating Panginoong Diyos and makikilala natin siya ng mas totoo. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.